pinapamigay na susulatan, prayer request. No? So, sinulat ko ron na ipag-pray nila give me more disciples. Give me more people to disciple. Bigyan mo pa ako ng iba pang ma-disciple. Linggo ho yun. Nung Huwebes, may dumating sa bahay, 6 na batang, 6. Oh. 15 years old yung isa, yung iba ay teenager, the rest at 20 years old. No? Pero kaya ako sinishare to sa inyo, dahil narinig ko sa inyo, sa Pilipinas, madaling mag-share ng gospel, dito mahirap. Pero alam niyo po, ano hirap nun, nanalangin lang ako. Nanalangin lang yung ibang mga tao. 6, kabataan. Iniisip kong bibigyan ng Diyos sa akin, mga may edad na, kagaya natin. No? Hindi, mga bata yung binigay ng Diyos. Di ba sinasabi ko sa inyo, pag humihiling tayo sa Diyos ng tao, tinitingnan ng Diyos yung puso natin kung magbibigay ba tayo ng time. Baka busy tayo masyado sa sarili natin, ni wala kang panahong magbasa ng Bible, paano ka bibigyan ng taong disciple? Kaya sabi ko sa inyo, let God see your heart na you are willing to spend time with the people o kahit araw, yung makitang handa kang magbigay ng panahon para sa kaharian ng Diyos. Magbibigay po ang Diyos. Di ba? Sa Book of Acts po, ang Diyos ang nagdadagdag ng tao sa iglesia. Hindi po yung galing nating, galing at sipag mag-share ng gospel. So yung nawa ay panalangin ko po sa inyo ay makita ng Diyos sa puso nyo yung willingness ninyo. Handa kayong magbigay ng oras, pagod at bulsa para ho sa kaharian ng Panginoon. Makita nyo po, ang Diyos talagang, di ba, ang sabi sa kasulatan kapag ang dinadalangin natin ayon sa kalooban ng Diyos, asahan mong sinagot na ng Diyos. Ayon ho sa kalooban ng Diyos yung winning souls. Madala natin sa Panginoon yung mga mapapahamak. Alam ko, gusto nyo, narinig ko sa panalangin, madagdagan ang bilang natin Pero, yung puso natin, tinitingnan ng Diyos. Nawa, makita niya, na yung willingness natin, meron talagang nakalaan tayong pag tinawag tayo ng Panginoon, kaya natin iwanan ng lahat para sa Kanya. Tayo po ay dadako na ako ay nagagalak, kasama natin ang ating minamahal na Pastor Ray Maningas at ang kanyang may bahay. At si Pastora naman malakas. Mas malakas si Chairman. Si Chairman. German. Si Chairman. Tayo po ay sandaling manalangin ulit. Aming Diyos at aming masalangit, maraming pong salamat. Patuloy po ang aming pagpapurit, papasalamat sa inyong kabutihan sa amin. Kanina pong umaawit ang mga awit ng papuri. Nawa po ay, alam ko po na hindi yung awit ang inyong tinitingnan, kundi yung puso ng umaawit. Nawa makita nyo sa puso namin nung umaawit kami, ay talagang totoo sa puso namin yung pagpupuri, pagsamba, at yung sinasabi ng awitin, papuri sa iyo ay nawa ay galing sa aming mga puso. Salamat po sa panibagong pagkakataon kami ay patuloy na tutunghay sa inyong mga banal na salita at ngayon ay yung mga mabuting halimbawa ng mga anak mo nauna sa amin na nawa ay makita namin kung paano namin matutularan yung magagandang halimbawang iniwan nila para sa amin, nasulat para sa aming kapakanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yung pong binigay sa akin tungkol po sa buhay ni Haring David. No? At alam niyo po na, kaya lang, isang verse lang ho sabi ko, kaya, ang gagawin ko, hahabaan ko na lang yung, basahin po natin yung, a man after God's own heart, buhay ni Haring David. Unang Samuel 13, verse 14. Pakibasa nga po yung Ingles. But now your kingdom will not endure. The Lord has sought a man after his own heart, and appointed him ruler over his people, because you have not kept the command of the Lord. Sa Tagalog, Ngunit ngayon ay hindi na magpapatuloy ang iyong kaharian. Ang Panginoon ay humanap na ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso. At itinalaga siya ng Panginoon upang maging pinuno sa kanyang bayan.
sapagkat hindi mo tinupad ang iniutos ng Panginoon sa iyo. Alam niyo kung sinong nagsasalita rito? Si Propeta Samuel. Sino kinakausap niya? Si Haring Saul, yung unang hari ng Israel. Na nung pinili itong si Haring Saul, pinakamatangkad sa lahat sa kanila. At napakakisig, napakagandang lalaki. Talagang ang mga tao, yan ang tinitingnan. Ako, gwapo, no? At saka ang tangkad pa. No? Kaya pag narinig ko yun, sabi ko, ako, ang liit ko. pero nung araw, nung hindi pa ako mananampalataya, anak ako ng pastor, lumaki. Hindi pala ako lumaki. Sa church ako tumanda. Pero, nung maging Kristiyano ko, I was at the age of 26. Yung sabi ko sa Diyos, ba't naman ganun kayo, no? Inggit ako kay Eddie Gutierrez, matangkad na, gwapo pa. Sabi ko, ako, ang panda ko naman. Pero nung makilala ko ang Panginoon, natanggap ko yung sarili ko, special ako sa Diyos. Yung wala akong kagaya sa lahat ng tao sa buong mundo, ako'y katangi-tangi. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos, ako'y hindi matangkad at hindi naman kasing gwapo ni Pastor Ray. Pero yung mahal ako ng Panginoon at He created me as I am and He accepts me as I am. Natatanggap niya ako. Kaya ako ho ay si Haring Saul ang kinakuusap dito ni Samuel dahil hindi naging masunurin si Saul sa salita ng Diyos. Hindi niya pinahalagahan yung utos ng Diyos sa kanya. At sa bandang huli, sa chapter 15 yata nitong unang Samuel, doon yung sikat na salitang obedience is better than sacrifice. Yung sikat yung bahagi na yun. Sa chapter 15 yon. Doon naman ay half-hearted obedience itong si Saul. Ginawa ko naman yung inuutos ng Diyos Pinatay ko lahat, sinunog ko yung mga dapat sunugin. Pero itinira niya yung matatabang tupa, at saka ibang matatabang hayop, at saka yung hari, hindi niya pinatay. Si Agag. Sumunod nga siya, pero hindi lahat sinunod niya. Makikita na ayaw ng Diyos nung half-hearted lang pagsunod natin. Sa mga utos niya, meron tayong susundin, pero yung iba hindi natin susundin. Yun lang madali sa atin susundin natin. Pagka meron na tayong maisasakripisyo na importante sa atin, hindi na natin susundin. Makikita natin dito na ayaw ng Diyos nung ganon. Itinakwil ang pagiging hari ng Israel, sinasabi dito. Pumili na ang Diyos ng isang lalaki, a man after His own heart. Ang titingnan natin, ano ba ibig sabihin ng a man after his own heart? Isang lalaking ayon sa sariling puso ng Diyos. Tiningnan ko ho sa Hebrew, gumawa ng word study, salitang Hebreo, ito po yung lumabas, anak. Lebab, yun po yung salitang Hebreo na ibig sabihin after his own heart. Lebab, ibig sabihin from the heart, mula sa puso. Ibig sabihin itong a man after his own heart, isang lalaki na mula sa puso ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng a man after God's own heart doon sa salita na yun. Ngayon, bakit ba, no? Itong si Samuel, nung sabihin niya yun kay Haring Saul, tumatangis, nalulungkot si Samuel. Umiiyak siya. No? Ngayon tingnan natin sa chapter 16 verse 1. Pinagalitan ng Diyos si Samuel. Bet ka iiyak-iyak dyan. Sabi no? How long do you intend to mourn for Saul? I have rejected him as king over Israel. Fill your horn with olive oil and go. I'm sending you to Jesse in Bethlehem, for I have selected a king for myself from among his sons. No? May Tagalog ba ako niyan? Sige, anak. Hanggang kailan mo iyakan niyang si Saul na yan? Tinakwil ko na siya sa pagiging hari ng Israel. Punuin mo ng langis ang iyong sungay, mga lalagyan ho nila ng langis nun, mga horn ng sungay ng hayop. No? At pumunta ka kay Jesse sa Bethlehem at ako'y naglaan na para sa aking sarili na isang hari mula sa kanyang
isa sa kanyang mga anak. Yun din ibig sabihin nung yung a man after God's own heart. Ano na, talagang pumili na ang Diyos ng isang lalaki para sa kanyang sarili, para maging kapalit ni Haring Saul. Ngayon, tingnan natin, sa chapter 16, sige, verses 6 and 7, ito ang sinasabi. When they arrived, sinasummarize ko na lang to kasi mahaba masyado. Sa verse 6 na ako nagsimula. When they arrived, Samuel saw Eliab. Ito yung panganay yata to sa mga kapatid ni David. Panganay sa kanilang tila 8 silang magkakapatid. Nakita ni Samuel, matangkad, saka gwapo. Ito na. Ito na yung hari na ipapalit. Sa verse 7, sabi ng Panginoon, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outside appearance, but the Lord looks at the heart. So, tingnan natin sa Tagalog para mas maintindihan ng marami. Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng mga tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit tinitingnan ko yung puso. So ito, tanong ni ngayon kay Jesse, tanong ni Samuel, wala ka na bang ibang anak? Ito na lang ba mga anak mo? Kasi pinaharap isa-isa yung pitong anak na lalaki, nakita na. Ito na lang ba? Kasi wala ron, hindi sinasabi ng Diyos na hindi, puro sabi na hindi yan pinili ko. Wala ka na bang ibang anak? Meron pa. Ang nagpapastol ng tupa, andon. O pasundo mo. Kasi hindi tayo uupo hanggat hindi yung pinapasundo yan. So pinasundo. Rugged boy. Teenager po ito. Sa ngayon sa pag-aaral ko, mga edad 15 to 16 ang edad ni David noon. Nung makita, ang sabi rin, pagkatapos sinabi ng Panginoon, pahiran mo siya ng langis dahil siya ang pinili ko. Kaya kinuha na Samuel yung sungay na may langis at binuhusan ng langis at ipinoklaim na siya yung magiging hari ng Israel. Ano ang kaibahan ni David sa kanyang mga kapatid? Bakit yung sa tingin ng mga tao, mas pwedeng maging hari, iba niyang mga kapatid Una, medyo mature. Pero ito, uhugin. Kagaya ko, uhugin. Pero ngayon lang ako uhugin. Bata, hindi ako. Itong si David, madungis pa yung itsura ng mukha, pero maganda yung mata. Sing ganda ng mata ni Rod. Si Rod, pag tinitingnan ko yung sa mata ako humahanga, maganda yung mata ni Rod. Si David, makisig din, pero mas maganda yung mata. Nung pinahiran. Anong kaibahan niya? Bakit siya ang pinili ng Diyos? Bakit ito yung man after God's own heart? Iba ba yung pagkaturo ng magulang kay David kaysa kanyang mga kapatid? Paano ba tinuturuan ng mga magulang ng mga Hudyo ang kanilang mga anak? Siguro alam niyo to. Tingnan natin, Deuteronomio. Hindi, bago 'yon, Dito sa Acts, pinapakita rito bakit pinili ng Diyos si David. Sabi rito, after removing Saul, he made David their king. Pinapaliwanag ito ni Pablo. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Kaya siya yung man after God's own heart. Pagtingin ng Diyos sa puso niya, magiging masunurin to sa akin. Kaya, he was the man after God's own heart. Bakit si David iba sa kanyang mga kapatid? Sa puso niya, siya yung magiging talaga masunurin sa Diyos kumpara sa kanyang mga kapatid. Nasa pagtuturo po ng magulang. Paano ba tinuturuan ng magulang nila ang kanilang mga anak? Sa Deuteronomy, alam niyo to, chapter 6, verses 4 to 9, tingnan nga natin anak. Basahin nga po natin. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength.
These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. Pakinggan mo, nyo, Israel, ang Panginoon ng Diyos. No? Iibigin nyo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Yung mga utos ko sa inyo, na binigay ko sa inyo ngayon, yun po yung utos na binigay sa kanila sa ibaba ng bundok, ay sa inyong puso. Impress them on your children. Kaya ko hinighlightan to. Andun ho yung kaimportan. Ang magulang po, para merong maituro sa anak, kinakailangan ang salita ng Diyos iingatan sa kanilang puso. At pagka naiingatan ang salita ng Diyos sa puso, doon manggagaling sa salita ng Diyos nasa puso nila, doon manggagaling yung ituturo sa kanilang mga anak. Pero alam niyo po, ibig sabihin, nung salitang impress them, ituro ninyong mabuti, buong sikap. Pero sa impress them on your children, yung salitang, original na salitang impress, action word po yun na para bang yung mga may edad na kagaya ko sa Pilipinas, alam yung paano naghahasa ng gulok. Ang gulok hubang mapurol, isang kayod lang sa hasaan, matalim na. Para tumalim, ilang atras abante yon. Marami. Sige, hanggang hindi matalim. Sige. Yung po ibig sabihin, impress my words upon your children. Huwag kayong titigil hanggat di nila natatut. Paulit-ulit ninyong sabihin sa kanila. Ang problema po, ganyan po yung pagtuturo nila sa kanila mga anak. Kaya lang, ang problema, yung mga anak na tinuturuan, iba-iba yung pagtanggap sa turo ng magulang. Siguro si David, pinupulot nyo lahat yung tinuturo ng kanilang mga magulang sa kanila. At habang nagpapatos siya ng tupa, iniha-apply niya. Yung tapang niya, ay tutulungan ako ng Panginoon. Hindi ako matatakot kahit layong sisila sa aking tupa. Nung patatamaan ko sa mata ng aking panghulagpos. At meron po silang yung rod na tinatawag, yung mga nagpapasol ng tupa. Parang baston nyo na sa dulo, may mga sharp-pointed metals and bones ng animals. Para po yung yung hayop, leyon man o oso, na hindi na kayang patrasin ng kanyang panghulagpos, yun, pagka lumapit, salaksakin niya yung sa mata, pwedeng umatras yung masama. Hindi ho pamalo sa tupa yon. Pamalo yun sa sisila sa tupa. Kaya merong pamalo yung shepherd. No? Iniha-apply po niya. Pinaniniwalaan niya yung salita ng Diyos na itinuro ng kanilang magulang sa kanya. At sa kanyang pag-aalaga ng hayop, iniha-apply niya. Kaya sa mga pagtatanggol ng Diyos sa kanya, sa leon at sa oso, nakakalikhasin ng mga awitin ng papuri para sa Panginoon. Kasi pagka sumunod tayo sa Panginoon, gumagawa ho ng milagro ang Diyos Alam niyo ba, ungol ng leon, nagtatakbuhan ng tao pagka umungol ng leon. Sa Manila Zoo lang, nung binatilyo ko yung tigre lang ang umungol, talagang umuuga yung paligid sa lakas ng... Matatakot ka. Tatakot ako. Pero lalo na yung leon. At kung magbasa kayo ng Bible sa Old Testament, ang mga tao nagtatakbuhan pagka merong leon. Pero si David, bakit di siya tumakbo? Binatilyo. Nagtitiwala siya sa salita ng Diyos na ituro sa kanya ng kanyang mga magulang. Without faith, it is impossible to please God. Ang sabi ng aklat ng Hebreo. May paniniwala, may pagtitiwala sa kakayahan ng kanyang Diyos. Gaano po ba ang kalaki pagtitiwala natin sa kakayahan ng Diyos natin? Alam po namin, Panginoon, wala pong mahirap para sa inyo. Bakit pagdating sa evangelisasyon, ang hirap naman mag-evangelisasyon dito sa Amerika? Kala ko ba walang mahirap sa Panginoon? Bakit pagdating dito, ang hirap mag-evangelize sa Amerika? Busy ang lahat ng tao. Yun ang mga magulang. Gaano ba ang salita ng Diyos na naingatan ninyo sa inyong puso?
Alam niyo po ba kaya maraming mga anak ng Kristiyano wala sa church ngayon? Pagkukulang ng mga magulang na ingatan ng salita niyo sa kanilang puso para may maituturo sa kanilang mga anak. Nung pong isang Amerikanong na-disciple ko, nung ipaliwanag ko sa kanya to, hindi tinuro ng pastor namin yan sa amin eh. Sabi ko, ako rin, hindi tinuro ng pastor sa amin yan. Ni sa seminaryo, hindi tinuro sa amin yan. Alam mo ba, kababasa ko lang ng Bible, saka ako nakita yan. Kaya you are without excuse, sabi ko doon sa Amerikano. Teenager na yung mga anak niya. Sabi ko, hindi pa huli, humingi ka ng tawad sa Diyos sa pagkukulang mo. At yung mga verses na pinapadala ko sa iyo araw-araw, ipasa mo sa mga anak mo. At yung natututuhan mo sa iyong pagbabasa ng Bible, ipapasa mo by text sa iyong mga anak. Ginagawa niya, yung pangalan niya ay naging Kristiyano at ngayon nagdi-disciple na. Yung bunso niya na nagtrabaho sa Indy 500, nagbibili ng mga chassis, ay hindi pa Kristiyano hanggang ngayon. Nag-abogado at parang hindi na ganong naniniwala sa Diyos. Pero patuloy niyang, nagkulang siya nung mga bata pa yung anak niya. Nagkulang siya, hindi niya nagawa itong nakasulat sa Deuteronomio. Pero kahit po sa ating mga iglesia, ang mga magulang po may pagkukulang. Una, wala pong ganong, yung isa kong kilalang miyembro, alam lang na verse sa Bible, Juan 10:30, ako at ang Amay iisa. Yun lang ang alam niya. Ano ituturo niya sa mga anak niya? Kayo po, nasaan mga anak niyo? Naturuan niyo po ba sila ng salita ng Diyos? Ang sinasabi rito, ang pagtuturo sa mga anak, sa panahon ng tinatawag ng mga scientists, formative years. Kailan ang formative years? Mula pagkapanganak hanggang 7 years old. Yun po ang formative years. Yun ang pagtuturo. Hindi mo papamemorize yung verse. Ang ituturo mo, yung sinasabi ng verse. Yung pong anak kong si Yasiel, yung panganay, gumagapang pa lang yon, ay tinuturuan ko na. Yung pinapaliwanag ko sa kanya. Tapos, malakas po siyang kumain. Sabi ko, anak, ang sabi ng kasulatan, yung tamad, yung ayaw magtrabaho, hindi dapat kakain. Sabi ko, malakas kang kumain, kailangan matuto ka magtrabaho. Kaya, ano ho siya, yung bago pa lang hindi pa gaano matatag lumakad, bumili ko ng mga basurahan, naglulukot ako ng mga papel. Anak, yun basura, ilagay mo sa trash can. Tinuturuan ko maglagay sa basurahan. Tapos, nung 2 years old siya, tinuruan ko na maghugas ng plato. Alam niya, poso lang ho, wala namang gripo, kaya yung pagbabanlaw mo, pagka hindi pa malinis yung pinagbanlawan, babanlawan mo pa uli. At saka wag mo agad sasabunin na may mga kanin pa dyan na sauce ng ulam, sasabunin mo na agad. Yung mga pagkain na pupunta dun sa espongha ay babaho yung pangkuskos. Kaya tatanggalan mo muna yan ng mga mumo at saka bago mo sasabunin, saka mo babandawan. Nakita niyo nanay niya, basta nanay, hindi po ganyan. Tumigil ka dyan! 2 years old, tinuturuan yung ina, mataas yung lababo, ginawa kong tuntungan. Hindi ho, yung naghuhugas siya ng plato nang masaya siya, hindi yung ibang anak dumadabog pagka naghuhugas ng plato Pero natutuhan niya yung dignity of labor. Yung poso namin, mahaba yung tangkay Hindi niya abot. Ginawa kong tuntungan para hagdan. Mataba siya, mabigat. Pag talon niya, tutulo yung tubig. Ginawa ko siya nung lata ng mantika, tinanggal ko yung tapos na nilagyan kong tangkay. Pupunuin mo yan, anak. Ako naman yung timba. Magdidilig tayo ng halaman. Didilig kami ng halaman. Siya yung bumobomba. Tutuwa naman siya para siya nagsisiso. Tapos pagka namumulaklak na yung mga santa na dinidilig, ayan anak tamo, binibigyan na ng Diyos ng bulaklak yung mga 2 years old siya, marunong siya magtrabaho. Marunong maghugas ng plato, marunong umigib ng tubig. Naturuan ng dignity. Hindi ko pinamemorize yung verse sa Bible. Sinabi ko lang sa kanya yung sinasabi ng Bible. Ituturo natin sa mga anak natin. Pero kinakailangan, para may maituro tayo, yung salita ng Diyos, babasahin natin at kung maaari, memorize natin.
Ngayon, kung nagkulang kayo, di pwedeng humingi ng tawad sa Diyos. Yung mga anak nyo ngayon, na may mga anak, may apo na kayo, yung mga anak nyo, turuan nyo. Turuan nyo sila na ang responsibilidad magturo sa kanilang mga anak ay sila, hindi yung church. Yung Sunday school, support lang po yon. Pagkakamali ng maraming iglesia, they perfect yung lesson sa Sunday school, hindi tinuturuan yung magulang, naturuan yung kanilang mga anak. Kay Haring David, tinuruan sila ng kanilang mga magulang. Tinatawag nila yun, Tanak. Yung mga katuruan ng Old Testament ng Hebrew Bible. Tinuturo ng magulang sa formative years. Pero sa kanilang 8 magkakapatid, si David lang yung kumuha lahat ng magagandang turo ng salita ng Diyos. Kaya si David, pagtingin ng Diyos sa kanyang puso, ito ang ipapalit ko kay Saul. Tingnan natin. Makikilala natin ang tao sa kanyang mga salita. Sa aklat po ng mga awit, sa karamihan ng mga awit na yan, mahigit 73 ang nakasulat ay awit ni Haring David. No? Pero kukuha lang tayo ng ilang mga chapters sa aklat na tingnan natin kung ano yung nasa puso ni Haring David nung kanyang gawin yung mga awit na to. No? Chapter 40. Ayan. No? Basahin nga po natin. Your law is within my heart. I proclaim your saving acts in the great assembly. I do not seal my lips, Lord, as you know. I do not hide the righteousness in my heart. I speak of your faithfulness and your saving love. I do not conceal your love and your faithfulness from the great assembly. Sabi doon sa una, your law is within my heart. Ang salita mo ay nasa puso ko. Nag-memorize pa ng salita ng Diyos si David. Kahit bata siya, nagsisimula na mag-memorize ng verse. Kaya pinagpe-pray ko yung mga kabataan natin na sabi ko nga kay Pastora, bumili ng TMS. Kahit hindi pa dumarating yung lesson nila sa discipleship, magsimula na mag-memorize ng TMS. Ewan ko kung nakabili yung mga ito. No? Sabi ko, pati pamilya ni Chairman, lahat sila magpaligsahan doon sa TMS. No? Dahil talaga napaka-importante yung salita ng Diyos na maingatan natin sa ating puso. Lalo na kung magkaasawa yung mga yan, merong maituturo sa kanilang mga anak. Iyon po yung mga... makikita natin si David, kahit nung araw, nagme-memorize ng salita ng Diyos. At sinasabi, binabalita sa iba, I proclaim your saving acts. Yung karanasan niyang pagliligtas ng Diyos sa kanya, sa mga mababangis na hayop, nagtetestimonyo nung mga karanasan niya at mga milagro ng Diyos sa kanyang buhay. Yung kabutihan mo at yung magagandang pangatuwiran mo ay hindi ko binuburo sa aking puso, binabalita ko sa iba yan. Hindi ako secret agent. Sinasabi ko, maraming Kristiyano secret agent no? Hindi alam nung iba Kristiyano pala siya. Nung Billy Graham 77, merong pastor ng Hong Kong na nagtestimonyo. Ang sabi niya, meron akong chairman of the board, yung palang barbero ng chairman ko, barbero ko rin. Nung mahaba buko, punta ako sa barbero ko. Si chairman nakaupo rin, ginugupitan ng barbero ko. Yan rin pala ba? Oo, paborito ko rin barbero na to. Nung makaalis na yung chairman, Kristiyano ho pala yun. Chairman ko yun Sabi ng barbero, Kristiyano ho pala. Chairman ko sa church ko. Hindi ko alam na Kristiyano kasi linggo-linggo magkasama kami sa madyong yan Meron mga Kristiyano, hindi alam nung iba Kristiyano sila. Kaya secret agent yung tawag nung iba, secret agent. Pagka po, dapat ibalita natin sa iba. Ang sabi ng mga unang alagad, wag na kayong mga ngaral sa Jesus na yan. Hindi namin mapigil ang aming sarili. Pagka talagang tunay kang Kristiyano, hindi mo mapipigil ang sarili mong hindi ibalita. Napakaganda ng balita. Kaya nga mabuting balita ang tawag
Eh kung mabuting balita, ba't hindi mo ibalita? Magkakagalit kami ng kaibigan ko kasi ayaw niyang magsasalita ako tungkol sa Diyos eh. Mawawala ko ng kaibigan. Okay? Mapupunta naman sa impyerno kaibigan mo pag di mo binalitaan. Di na baling magalit kaibigan mo, mahal mo siya, balita mo yung pagliligtas na inihaalok ng Diyos ng walang bayad, libre, di ba? Huwag ho nating buruhin sa ating puso yung mabuting balita na binigay sa atin, natutuhan natin. Dapat nating ibalita. Makita nyo si David. Sa verse 10, I speak of your faithfulness and your saving health. Yung katapatan mo, binabalita ko sa iba. Hindi ko itinatago yung pag-ibig mo at katapatan mo. Kahit na maraming tao, hindi ko tinatago yung sinasabi ko sa kanila. Sa Psalm 23, ito po yung paborito ng marami eh. Psalm 23. Ito po ay dahil si David ho ay shepherd, pero sabi niya, sa kanyang karanasan bilang shepherd, nararanasan din niya na ang Diyos ay kanyang shepherd. So, sa Tagalog nga, anak, yan. Ang Panginoon na aking pastol, hindi ako magkukulang. Dahil nung pastor si David, talagang dinadala niya sa mga sariwang pastulan at hindi niya dinadala sa rapids para uminom, kundi sa mga tahimik na tubig ng ilog niya dinadala. No? So, ang sabi diyan, pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Hindi lang humihiga, kumakain ka, sa busog mo, mapapahiga ka. No? Inaakin niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. No? Pinanunumbalak niya ang aking kaluluwa, inaakin niya ako sa mga landas ng katuwiran, yung pagiging matuwid na pamumuhay, alang-alang sa kanyang. Hindi po katuwiran yung na reasoning pangangatuwiran, kundi katuwiran, pagiging matuwid na pamumuhay. No, ha? So, alang-alang sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, para hindi ko madungisan yung banal na pangalan ng Diyos, iniingatan ako ng Diyos sa aking buhay para maging matuwid ang pamumuhay ko. Kasi po, yung pangalan ng Diyos, medyo may diferensya lang ng konti pagkatagalog na huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Hindi yung pagbanggit sa pangalan ng Diyos yun, kundi you do not take the name of the Lord your God. Yung pong take doon, taking, dala-dala natin ang pangalan ng Diyos. Dala-dala natin pangalan ng Diyos, mapupulaan ang Diyos pag masama ang ginawa natin. Pero mapupuri yung pangalan ng Diyos kapag kapuri-puri yung mga ginagawa natin. Let your light so shine before men, di ba? That they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Dala-dala natin. We are name takers. Dala natin ang pangalan ng Diyos kahit saan pumunta. Sabi ni David, iniingatan ako ng Diyos sa aking pamumuhay, kailan matuwid pamumuhay ko, alang-alang sa kanyang pangalan. Bakit? Banal ang pangalan ng Diyos. Kaya hallowed be your name. Yeah? Ama namin, sambahin nawa ang pangalan mo. Banal ang pangalan ng Diyos. Kinakailangan maingatan natin yung kabanalan ng pangalan niya. Si David, ganun. Alang-alang sa kanyang pangalan. Bagaman ako'y lumakad sa libis at lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot. Bakit? Yung pastol niya doon yung pastol niya Alam niya hindi siya pababayaan ng kanyang pastol. Diyan natin makikita yung trust, pagtitiwala, pananampalataya ni David sa kanyang pastol, sa kanyang Panginoon. Gano'n po ba kalaki ang pagtitiwala natin sa ating kakayahan ng ating Diyos? Alam lang natin na makapangyarihan siya sa lahat, alam natin lahat yon. Pero pagdating natin sa mga sitwasyon sa buhay na parang napakatindi, napakahirap, parang imposibleng malunasan. Mananalangin tayo pero nandun pa yung pagtitiwala natin na kaya talaga ng Diyos. Alam po namin, walang imposible sa inyo. Alam lang natin, pero naniniwala ba tayo? Iba po yung alam, iba yung pinaniniwalaan. Dito po sa Fresno, baka naikwento ko na sa inyo. Yung pong, merong best friend si Lelet, na nurse sa St. Agnes Hospital sa Fresno. Dumalaw yung ina. Yung ina natapilok sa carpet na nabuwal, nabali yung balakang.
Kaya po na-confine sa St. Agnes. Yung pong kaibigan ni Lelet na yon, yung magulang noon, pastor, tatay ng pastor, naging kaibigan ko po yung pastor na yon, saka yung asawa niya. Yung patay na yung pastor, yung asawa dumalaw dito sa Fresno, dumalaw sa anak, na nabalian nga ng balakang, na ospital. Ang pagka-ospital, bali sa balakang, pagkaraan ng ilang linggo, tinawag ng doktor yung mga anak, may 5 oras na lang nalalabi sa buhay ng inyong ina. Nagkaroon ng mga komplikasyon sa puso at sa kung saan pa. 5 hours to live. Andun ako, doon sa maliit na kwarto, malungkot ang lahat. Yung nanay nila, they have 5 hours to live. Nakaalis na yung doktor, wala pang kibuan lahat, nasyak eh. Sabi ko doon sa nurse, total, asak lobis lang ang bahay mo, magpakuha ka ng Bible, mananalangin tayo. Hindi naman masamang hilingin sa Diyos na baguhin yung sitwasyon ng nanay mo. Nagpakuha ng Bible, buksan natin sa Jeremiah. No? Di ba? Alam niyo yung kanta, Lord God, Thou hast made the heavens. Di ba? Nothing is too difficult for you. Di ba? Kinakanta natin yan eh. Sa bandang huli, ang sabi, chapter 32 yata yun ng Jeremiah. Sa bandang huli, ang sabi ng Diyos kay Jeremiah, I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Or is there anything too difficult for me? Tanong ng Diyos. Ang sabi ko doon sa mga anak, saka sa kamag-anak nandun, sagutin niyo yung tanong ng Diyos. May mahirap ba para sa Diyos? Siyempre, ano sasagot nila? Wala. Alam natin walang mahirap eh. Hindi ko tinatanong sa inyo kung alam niyo ba. Naniniwala ba kayo na kayang baguhin ng Diyos sitwasyon ng nanay niyo? Alam natin kaya ng Diyos, pero naniniwala ba kayo? Kasi kung mananalangin tayo, dapat maniniwala tayo. Pinabasa ko Hebrews 11:6. Kung walang pananampalataya, imposibleng matuwaan. It is impossible to please God if there is no faith. So sabi ko, kung mananalangin tayo, wala namang makitang faith sa puso natin, hindi mapiplease ang God, sasagutin ba panalangin natin? Paglapit natin sa Diyos, kailangan makita ng Diyos sa puso natin, we believe that God can change the situation of your mother. Sige ako, mananalangin tayo. O tapos silang manalangin, ako na lang sa huli. O sige ako, mag-uwian na kayo. Kami na lang ni Simeon na maiwan dito, hintayin namin ng 5 hours. Kasi ang taning 5 hours to live eh. Alam niyo po ba? Lumagpas 5 hours, buhay pa yung nanay. Sabi ko, Simeon, tulog na tayo. Inabukasan, nag-rounds yung doktor, nagulat, bakit nandun pa yung pasyente niya? Bakit nandito pa to? Tinignan yung vital signs. Sabi, tanggalin ang life support. In order and may go home. Yung pong paniniwala ang importante. Naniniwala ba tayo? Nagpe-pray kang madagdagan ng Diyos ang mga miyembro natin. Naniniwala ka ba? Mayroon ka bang panahon? Kung bibigyan ka ba ng Diyos ng tao, may panahon ka? Para i-Bible study tao na yon. Kung tayo yung may panahon, tapos mananalangin tayo, dapat makita ng Diyos sa atin. Naniniwala tayo magdadagdag ng tao ang Diyos. Lalo na kabataan, gagamitin ng Diyos mga kabataan natin. Para dumami kabataan kasi mga puro kagaya ko ng may puti ang mga buhok natin. Practically, malapit na tayo sa hukay kumpara sa mga kabataan. Practical lang yun, pero alam natin Diyos ang nagtatakda ng kamatayan. Pero tingnan natin ito pang isang awit pa, chapter 56. Ito, basahin nga natin. Never am afraid and will put my trust in you. I praise God for what He has promised. I trust in God, so why should I be afraid? Pag ako'y natatakot, nagtitiwala ako sa inyo, Panginoon. Pinupuri ko kayo dahil sa inyong pangako. Hindi ako matatakot dahil nagtitiwala. Ba't siya nagtitiwala? Dahil sa pangako ng Diyos. Ang daming pangako ng Diyos.
Nung po ako'y ooperahan ako'y tinitingnan ko na yung tatay ko, baka hindi ko na makita Yung nanay ko, no. Dinalo ako ni George Cruz. June, why don't you claim God's promises? Nung ko lang narinig yung claiming God's promises, ano yon? Sabi ko, maraming pangako ang Diyos sa Bible ang mga Kristiyano, sinasabit lang sa dingding ng bahay, hindi naman nila pinaniniwalaan yung promise Dekorasyon lang sa mga dingding sa bahay. Hindi, kabisado ko na yung 60 verses ng TMS na pinakabisa sa akin. Kabisado ko lahat yun, kahit pasulat mo sa akin, pati semicolon nun, maisusulat ko. No? Sa galing ng memory ko nun. No? Nung makaalis si Diyos, inisa-isa ko yung mga memory verses. Isaiah 41:10, parang bumbilang kumikinang. Natatakot ako Sabi, huwag kang matakot. Ako ang Diyos mo Huwag kang manlupaypay. Tutulungan kita, itataas kita ng aking mapagtagumpay na kanang kamay. Pinaulit-ulit ko po yun sa aking isipan hanggang sa paniwalaan ko hindi ako matatakot. Pero bago iyon, dumating yung mga doubts, pangako ng Diyos sa Israel to, ako naman Pilipino, paano? Tapos naalala ko yung sabi ni Pablo, kung ikaw nananampalataya, anak ka na rin ni Abraham. At para kang yung ginrap ka doon sa tunay na puno ng olibo. Anak na rin ako ni Abraham, para sa akin na rin to. Tapos naalala ko yung sabi ng Panginoon, ang langit at lupa lilipas, pero ang salita ko hindi lilipas. May power pa rin itong pangako na to. Pinanghawakan ko Isaiah 41:10. Alam niyo po ba? Nasa ICU kami, naikwento ko nga 23 kami lahat sa ICU. Ako po'y sinasalina ng dugo. Bawat oras merong tatalabo ng kumot, dadalhin sa morgue. Katabi lang po ng morgue noon yung GSIS Hospital sa ICU. Ikatlong araw, 2 na lang kaming buhay. Nung isang pasyente pa ron. Pero ni isang isip po, hindi naku, baka ako nasusunod Wala po, hindi po dumating sa dahil yung pong pangako ng Diyos na yun. Ang pinaniwalaan ko, hindi ako matatakot kasi pangako ng Diyos sa akin to. Nagkonferensya po ang lahat ng doktor na mamamatay ako sa ikatlong araw, mamamatay ako. Sinabi na sa mga magulang ko Noong ikatlong araw, 2 na lang kaming natitira. Hindi ko alam kung namatay siya. Pero ako, binalik ko ako doon sa ward. Hindi ako sa morgue dinala. Alam niyo ba, hindi makapaniwala yung mga doktor na nabuhay ako. Dahil sa kanilang pag-aaral nila, talagang mamamatay ako on the 3rd day. Pero alam niyo yung pangako ng Diyos. Hindi ho napapako ang pangako ng Diyos. And I was a sinner na saved by grace. Makasalanan pa rin ako. Pero si Abraham po, na tinatawag na ama ng pananampalataya, hindi ho perfecto si Abraham. Dahil sa takot mamatay, yung asawa niya, hayaan niyang ariin ng ibang lalaki. Anong klaseng asawa yon? No? Pero naging kaibigan ng Diyos because of his faith. Ang hinahanap mata ng Diyos, paroot parito sa mundo, humahanap ng taong magtitiwala sa kanyang salita. Gaano ba kalaki pagtitiwala nyo sa salita ng Diyos? Pag binabasa nyo po, salita ng Diyos yan. Hindi po pwedeng masira yan. Hindi po pwedeng, ito susundin ko, yun medyo mahirap, hindi ko, saka na yun. No? Hindi po, talaga po, yung paggalang sa Psalm 138, hindi ko matandaan kung saan verse. Ang sabi ron ay, I have honored my word more than my name. Mas pinarangalan ko ang aking salita kaysa sa aking pangalan. Pero yung ibang mga salin ay pinagpareho na lang yung kahalagan. Yung pangalan at salita ay pareho ng halaga. Pero doon sa literal, mas pinahalaga niya yung kanyang salita kaysa sa pangalan niya. Ang pangalan, tawag lang yun Pero yung salita, galing sa kalooban ng tao yun Makikilala mo yung nagsasalita. Yung katauhan ng nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang mga sinasabi. Napaka-importante ho ng salita ng Diyos. Pero makita natin, itong si Haring David, kaya he was a man after God's own heart. Dahil talaga yung salita ng Diyos talagang iginagalang niya at pinaniniwalaan niya at ibinubuhay niya. Ngayon, bumagsak din siya. Makikita natin, hindi siya perfecto kagaya natin. Kayo at ako hindi perfecto. May mga kahinaan tayo. At ang kaaway natin si Satanas,
inaalam niya kahinaan natin. Doon niya tayo babanatan kung saan tayo mahina. Si Haring David bumagsak sa kanyang weakness. Ako rin, magkapareho kami ng weakness si David bumagsak kami sa aming buhay. Dahil si Satanas, ayaw niya magamit tayo ng Diyos. Kaya pupuntiryahin niya yung nagagamit ng Diyos. Kaya yung mga pastor natin, mga pastor niyo, pagpe-pray niyo. Dahil nagagamit ng Diyos, pupuntiryahin ng kaawayan para ibagsak. Ang sabi ni Pastor Dairit sa akin, nung kami nagiging preacher sa mga bata sa Elim Houses sa Tagaytay, June, tayong mga manggagawa, sa 3 bagay lang tayo tinutukso ng kaaway. Umabagsak tayo sa pera, sa babae, o sa yabang. Pride. Diyan ang mga manggagawa, bumabagsak sa 3 na yan. Ako, sa babae bumagsak. Si David, sa babae din bumagsak. Lahat po tayo makahinaan. At iyon ang pinupuntirya ni Satanas. Hanggat di pa tayo bumabagsak, claim na natin yung kapangyarihan ng Diyos na pwedeng mag-ingat sa atin, sa ating buhay Kristiyano, para hindi tayo mawasak ng kaaway. Dahil ang kaaway, wawasakin niya tayo para hindi tayo testimony natin masira. Yung testimonyo natin sinisira ni Satanas Pag naibagsak niya tayo, halos yung kakayahan natin magtestimonyo na apektado kasi si David, nung bumagsak siya, eto, tingnan niyo Psalm 51. Restore to me the joy of your salvation and sustain me with a willing spirit. Then I will teach transgressors your ways and sinners will be converted to you. Balik nyo sa akin ang kagalakang naramdaman ko nung niligtas nyo ako. At bigyan nawa ako ng masunuring espiritu. Tuturuan ko ang mga makasalanan na inyong pamamaraan upang manumbalik sila sa inyo. God can restore us. Kinakailangan lang magbalik loob tayo, humingi tayo ng tawad. Kung bumagsak tayo. Patatawarin niyo tayo. Ano sabi ng 1 John 1:9? Patatawarin tayo pag humingi tayo. At ano pa? Lilinisin pa sa iba pang nakikita ng Diyos na hindi mga kaaya-aya sa ating buhay, sa ating puso. Lilinisin pa tayo, yun po yung sanctification pa. Lilinisin tayo. Dito, si David, sabi niya, restore mo, bilak mo sa akin, kagalakan ko sa pagliligtas mo sa akin. At magpapatuloy akong ibalita para mayroong mga taong maligtas. Yan po ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Noong si Jean Tabor, i-follow up ako. Huwag mong paniwalaan yung mga pastor sa Pilipinas na kung nasira ang pamilya mo, hindi ka nagagamitin ng Diyos. O kung bumagsak ka sa kasalanan, hindi ka nagagamitin. For the gifts and the calling of God hindi binabawi ng Diyos yung mga kaloob niya sa'yo at yung pagkatawag niya sa'yo. Magpatuloy kang gumawa ng alagad. Kinabukasan naghanap na ako masishare ng gospel sa LA. Meron ako nasharean, Bible study ko sa isang mall. Kaya lang yung baklang pastor doon, siniraan ako sa church. Kaya nahinto yung pag-disciple ko doon sa mga church. Pero nakita ko yung pagmamahal ng Diyos sa akin. Yung humingi ako ng tawad, He restored me. Ibinalik ako sa ministeryo. At kaya pala, ang nakikita ko, hindi trabaho, kundi mga iglesia na nangangailangan ng tulong. Gagamitin pala ako ng Diyos noon. Sa mga iglesyang nangangailangan ng tulong dahil puro mga may uban na ulo ng mga miyembro, walang mga kabataan. Kasi walang evangelisasyon yung church. Kailangan po, ang buhay ng church nasa Great Commission. Kaya po, tinatag ni Kristo iglesia para to pa rin yung dakilang atas. Humayo kayo, gawin yung alagad ang lahat ng mga masa. Kung kayo, miyembro ng iglesia, kayo ang hahayot gagawa ng alagad. Hindi kayo uupo lang magpapainit ng upuan sa iglesia kung linggo. May trabaho po tayo. Lahat tayo magtatrabaho dahil isang katawan tayo. Hindi lang pastor, trabaho ng pastor yan at mga leader ng iglesia. Trabaho ng lahat ng kaanim na iglesia ang hahayo, ibabalik. Hindi yung natutuwa ako'y ligtas na sa langit ako. Hindi yun. Maawa ka sa mga tao. Kaya naparito si Jesus dahil ayaw niyang merong mapahamak.
Ngayon, ligtas na tayo. Gusto ba nating mapahamak? Lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Kaya si Tisyo ay patuloy kong pinagpe-pray. Dahil mahal ko si Tisyo dahil kasama ko yan nung bata ako. Si Tisyo at si Anita, mga kapatid nila, pastor yan. No? Hanggang ngayon, pinagpe-pray ko. Kung maibibigay nga sa akin yung kanilang address, susulatan ko si Tisyo. No? Mahal ko si Tisyo at gusto kong maibalita sa kanya na ang buhay ng tao, mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, pero mapapahawakan man kanyang kaluluwa. Kailangan maipaliwanag sa kanila yun. No? Ito po, He restored me. Hinirestore din si David at nagpatuloy sa paghahari si David sa kaharian ng... pero pag bumagsak tayo, ay anuhin lang natin. Ano ngayon ang matututuhan natin sa buhay ni David? Anak, sige. Tingnan natin buhay ni David. Teenager pa nang siya'y buhusan ng langis para maging hari ng Israel. Pero nagsimula siya maghari nung siya ay 30 years old niya. Coincidente kaya yung nagkataon lang kaya si Jesus din 30 years old na magsimula ng ministry. Pareho silang sa lahi ni Judah, no? Sa lahi ni Judah. Si David, bihusan ng hari nung bata pa siya. Pero nagsimula maghari nung 30 years old siya. Si Jesus ay talagang pinanganak bilang tagapagligtas, pinangalan ng Jesus dahil liligtas niya ang kanyang bayan. Pero nagsimulang mag-ministry noong 30 years old. Kaya lang, si David naghari pa ng 40 years old nung magsimula siya maghari. Kaya, nung matanda na siya, ilang taon siya? About 70 or 71 nung siya ay malapit ng magpaalam sa mundo. No? So, pero bago siya bawian ng buhay, ano naman ang pinayo niya sa kanyang anak na susunod na maghahari? Tingnan po natin payo niya kay Solomon. His advice to Solomon. Basahin nga yung 9, yung Tagalog na lang. At ikaw, Solomon, anak ko, kilalanin mo at paglingkuran ng Diyos ng iyong Ama, ng puso mo at isip, dahil nakikita ng Panginoon ang bawat puso ng tao, at nalalaman niya ang ating layunin at pag-iisip. Kung dudulog ka sa Kanya, tutulungan ka niya, pero kung tatalikod ka sa Kanya, tatakwil ka niya magpakailanman. Payo niya kasi naranasan niya eh. Kilalanin mo ang iyong Diyos at paglingkuran mo ng buong puso mo. Kasi ang tinitingnan ng Diyos yung puso mo, anak. Kaya yung puso natin, spring of life sa puso nang gagaling eh. No? Yung puso natin ang importante. Kaya iyan ang dapat na ipapalinis natin sa Diyos. Gustong-gusto ko yung kantang, yung create in me a clean heart, O God. No? Dahil ako, pag tinignan ko yung puso ko, I had a black heart. No? Pero ang Diyos wala sa Kanya, kahit na anong kulay ng puso mo, kaya niyang linisin, paputian yan. Basta ikaw ay lumapit ka, nagsisi ka, inamin mo, kasalanan mo, nagsisi ka, at willing kang gamitin niya, gagamitin ka niya. Kahit may edad ka na, kapatid. Kahit may edad na tayo, pwede pa rin tayong gamitin ng Diyos. Gusto niyo bang gamitin kayo ng Diyos? Amen. Kailangan makita ng Diyos sa puso ninyo. You have the willingness to be used of God. Gagawa ng milagro ang Diyos. Pina, kahit na edad natin, Pina? Nakikita ko pag ginamit ng Diyos si Pina, maraming anghel na magsasayawan sa langit. Mahusay sumayaw si Pina dito sa lupa. Mga kapatid, ito po ang namatay si David sa maaaring edad na 70 o 71. Pero ano ba ang matututuhan natin sa buhay ni David? Tingnan natin na yung bandang huli. Ito, basahin nga nyo. Kahit sa kabila ng kanyang kahinaan at mga pagbagsak sa buhay, patuloy niyang ginagawa at sinusunod ang kalooban ng Diyos. Talagang nasa puso niya yung pagsunod sa Diyos. Kaya dahil nga sa kahinaan, kuminsan bumabagsak tayo at iyon ang pinupunti rin ng kaaway.
Pero ibabangon tayo ng Diyos. Though he falls, he will not be hurled headlong because the Lord is the one who holds his hand. Hindi niya tayo hahayang mapasubasob yung tuluyan. Ngingilid ko yung luha ko kasi naranasan ko yung pagmamahal ng Diyos sa akin. Hindi ako dapat mahalin eh. Pero mahal tayo lahat ng Diyos. At magagamit pa rin tayo. Basta meron tayong pagnanais na magamit ng Diyos. May kahinaan tayo, pero yung kalakasan naman ng Diyos ang kanyang ini-offer na magamit natin. Dalangin ko po, yung makita ng Diyos sa puso natin, yung willingness nating sumunod sa Kanya, lahat ng utos niya ay susundin natin. Kahit na kailangan magsakripisyo tayo. Dahil ang pagmamahal ho ay kasama yung sakripisyo eh. Kung mahal natin ng Diyos, sabi ni Jesus, John 14:21, sabi, yung mayroon ng aking mga utos at sinusunod ng mga ito, sila yung umiibig sa akin. At kung iibigin ko rin siya, at iibigin siya na aking Ama, at ako'y magpapakilala sa Kanya. Nakikilala natin ang Diyos sa magitan ng Kanyang salita. Pero habang sumusunod tayo, lalo nating makikilala kasi miracles can happen as we obey God. At pag may mga milagrong nangyayari sa ating buhay, ginagawa na, lalo nating nakikilala ang ating Diyos. Kaya makita nawa ng Diyos at dalangin ko, makita nawa ng Diyos sa puso natin na yung willingness nating sumunod all the way. Kahit ano pa ang cost, whatever be the cost, I will follow you, my God. I will obey you, my God. God bless you all. Tayo na mensahe ng Panginoon ganyan Pero maganda po yan kasi habang binubulay-bulay po natin sa salita ng Panginoon, confront po tayo ng truth at yung truth po na yan ay nag-create po sa atin ng isang bagay para gumawa po tayo ng importanteng desisyon. Sa sandali pong ito mga kapatid ay gagawin po natin ang banal lang po na this is a celebration of grace. Sabihin nga po natin, celebration of God's grace. Celebration of God's grace. Isa po itong pagdiriwang sa biyaya po ng ating Panginoon. And actually ito po ay expression din of our thankfulness to Him. Dahil po sa Kanya po sakripisyo, tayo po ay naligtas sa ating po mga kasalanan. This is also an expression of our faith to Him. Kasi nga po sabi, dapat po natin siyang gawin. And every time na gagawin po natin ito, meron tayong faith na siya po ay muling babalik. So, tayo pong lahat ito ngayon, let us read 1 Corinthians 11:23 and the following verses. Sabi po dito, for I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, He took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Tayo po ay manalangin po muna. Panginoon, maraming salamat po sa opportunity, sa pagkakataon po, Panginoon, ay binigay po ninyo sa amin para makibahagi po sa dulang, mai-celebrate po, Panginoon, ang ordinansa na itinuro po ninyo sa amin na dapat po namin gawin. Nilalapit po namin ang aming po mga sarili po, Panginoon, sa inyo. Wala pong karapat-dapat po sa amin. Kami po, Panginoon, ay marumi. Nakakagawa po kami, Panginoon, ng mga kasalanan. Nalabag po, Panginoon, sa inyo pong kautusan. Hindi po nakakapagbigay ng glory, kalwalhatian po, Panginoon, sa inyo. Minsan, sa aming pong salita, sa aming pong pag-iisip, sa aming pong ginagawa po, Panginoon. Hindi po kayo, Panginoon, ang bibigyan namin ng kaluguran. Kaya po, hinihingi po namin ito ng kapatawaran. Linisin po ninyo kami, Panginoon. At sa pagtanggap po ng mga elemento, gawin niyo po kaming karapat-dapat. At iparanas niyo po sa amin, Panginoon, ang inyo pong biyaya. Salamat po, Panginoon, sa inyo. At gawin po ninyong very significant
makabuluhan po, Panginoon, meaningful yung amin pong gagawing pagtanggap ng banal na hapunan. Ito po, Panginoon, aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Isa-serve po ni Pastora, yung pong osya, ganoon din po ni Chairman, yung pong grapes, takas ng ubas. Hawakan niyo lang po mga kapatid, isa-serve po niya habang tayo po ay maawit, kung nakahanda pong awit. Hawakan niyo lamang po, sabay-sabay po natin siyang tatanggapin. Bukas po natin yung ating po mga osya. Sumabay kayo po sa aking panalangin, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong katawan na ibinigay po ninyo voluntarily and sacrificially para tubusin kami sa aming mga kasalanan. Tanggapin po natin na may pasasalamat sa Panginoon ang osya na simbolo ng kanyang katawan. Ang hawak po nating cup ay may laman po na katas na ubas na sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Jesus. Muli po tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa dugo po ninyo na tumigis sa Kalbaryo upang linisin kami sa aming mga kasalanan. Tanggapin po natin na may pasasalamat ito sa Panginoon. Tayo po ay maling manalangin. Panginoon, maraming salamat po. You are good. You are kind. Mabuti po kayo. Salamat po, Panginoon, sa napaka-biyaya na pagkakaloob po ninyo ng anak po ninyo na ang Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kanya pong sakripisyo sa krus. Kami po ay naligtas. Kami po, Panginoon, ay nagkaroon po ng buhay na walang hanggan. At tinanggap po namin, Panginoon, ang inyong pong mga pangako. Panginoon, sa dalitin pong ito, we charge everything to your cross.
anuman problema, anuman po karamdaman, anuman po Panginoon kasalanan, we charge everything to your cross. Alam po namin, Panginoon, may pananampalataya po kami na ito po ay dinala po ninyo, Panginoon, including curses, Panginoon. Mga sumpa na ibinabato po sa amin, mga gawa ng kaaway. We charge everything to the cross. At alam po namin, Panginoon, ang cross ay hindi po defeat, kundi ito po, Panginoon, ay victory. Kaya po, Panginoon, kami po ay lumalakad sa aming Christian journey victoriously, Panginoon. Dahil po sa cross ng aming Panginoon Jesus. Salamat po. All this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Dito po yung mga pasalamat. Doon po yung mga aming kaibigan. Pareho po yung pagpe-pray na ito. Sige po mga kapatid, tayo po ay mananalangin. Fresh na fresh po na napakinggan po natin. Alam po ninyo, hindi po lahat ng galing po ng seminary naniniwala po rin sa declaration. Sabi nga ni Kuya Jun kanina, Pastor Jun, first time kong marinig na i-declare mo yung ganitong salita. At pag dineclare natin, pinaniwalaan, ibig sabihin, in other words, inangkin po natin, ang Panginoon po gagawa ng paraan po yan. Para po makita po niya na nangyari sa ating pong buhay. Kaya salamat po sa Panginoon, salamat po sa kanya pong kabaitan at kabutihan po sa atin. We thank Him for a lot of favor, uncommon favor, na nare-receive natin sa Kanya, bunga ng ating pananampalataya at ng ating pagtitiwala sa Kanya. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa mga ways, mga paraan, Panginoon, na ginagawa po ninyo sa buhay po namin. Hindi po kami exempted po, Panginoon, sa mga problema, sa mga difficult moments, difficult times, sa mga karamdaman, at iba-iba pong karanasan po, Panginoon. Even, Lord, kung isang shortage, kakulangan, meron din po kami, Panginoon, kanya-kanyang pinagdadaanan. Salamat din po, Panginoon, na kayo din po ang Diyos na nagpapagaling sa aming pong mga karamdaman. Hinihipon niyo po, Panginoon, kami sa amin po, Panginoong mga bahagi na amin pong katawan na mahihina. Panginoon, every time na lalapit po kami, Panginoon, sa inyo, kayo po ang may likha po, Panginoon, sa amin, yung kaliliitang bahagi na aming katawan. Kahit yung mga maliliit na nerves, Panginoon, kayo po, Panginoon, na may gawa po nito. Mga doktor po, Panginoon, meron pong diagnostic na ginagawa. Pero alam po namin, pag ginawa na po yung part nila, wala na rin po silang ibang pinagkakatiwalaan, kundi po yung divine na pagkilos po ninyo. Kaya we are thankful, God. Lahat po ng bagay ay nakakalampas, nakakatawid po kami because of your favor, because of your mercy and love that is new every morning. Great is your faithfulness, Lord God. Salamat po sa mga kapatid po namin na meron pong iba't ibang pagtugon po kayo sa kanila pong mga panalangin. Salamat po, Panginoon, sa sovereign act po ninyo, Panginoon, sa buhay po nila. You are in control. You are in complete control of everything, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Panginoon. Ang napakarami po, Panginoon. Every time nagigising po kami, no, meron po kaming lakas. Yan po, Panginoon, ay blessing. Yan po ay biyaya, Panginoon, na galing po sa inyo. Yung sustaining grace po ninyo, Panginoon, sapat po yan, Panginoon, sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga iba't iba pa mga blessing na ina-amaze po ninyo kami, nagugulat po kami because we are unworthy to receive that, but because of your great love for us, we receive it, O God. Tinatanggap po namin, Panginoon, undeserved favor po, Panginoon, ang tawag po namin dito. Salamat na ibinuunawa po ninyo ng malalim po sa amin ang mga bagay po na ito. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga nag-birthday at may mga darating po na birthdays. Thank you, Lord, sa mga araw, Panginoon, na binigay po ninyo, Panginoon, sa amin. Wala pong pwedeng magdagdag ng mga araw po na yan. Kayo lamang po, Panginoon.
Lord, kami po ay lumalapit din po, Panginoon, sa inyo, sa mga may kapatid po namin na meron po mga pangangailangan. Amin pong panalangin, kagaya din po ng amin pong inawit. Sa inyo lang po kami kumakapit po, Panginoon. Sa inyo lang po kami, Panginoon, nagtitiwala. Sa inyo din po kami umaasa po, Panginoon. Kaya alam po namin, the best place po, Panginoon, na kailangan pong nandun po kami, ay yung pong lugar na inyong pong presensya, yung lugar ng pagtitiwala po, Panginoon, sa inyo. At amin pong panalangin, more of your grace, Panginoon, sa mga kapatid po namin na humihingi po, Panginoon, meron mga ipinagpe-pray, and we believe, Lord, because of your grace, miracle will happen every day, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyo. Ito po aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Ang masaganang pag-ibig at biyaya ng ating mga sumasalangit, ng ating Panginoon, ang umuspo sa ating mga puso upang sa pamagitan ng ating pagsunod ay mapakita natin ang ating pag-ibig sa Kanya. Amen. At amen.